Nakikita mo yan? Ano sa tingin mo yan? Goldfish? Mali. Ang tawag dyan ay koi fish. At alam mo ba na may nabentang ganyang isda na kasing mahal na ng isang mansyon? Magkano? 100 million pesos. Nanalo pa ito bilang Grand Champion sa All Japan Koi Show noong 2017. At hanggang ngayon, ito pa rin ang pinakamahal na koi fish na naibenta sa buong mundo. At kahit lagi siyang napagkakamalang oversized na goldfish, hindi talaga sila related. Yung koi fish kasi, isang klase yan ng carp. Samantalang yung goldfish naman ay kabilang sa minnow family. Hindi sila magkamag-anak. Yung goldfish nasa 2 to 12 inches lang. Samantalang yung koi fish ay maaaring umabot ng 2 to 3 feet. At syempre ang pinakamalaking pagkakaiba, presyo. Dito nagiging OA. Yung goldfish, pwede ka nang bumili ng 20 pesos hanggang 500 pesos. Samantalang yung koi fish, from 100,000 pesos to 1 million pesos at minsan pa nga, mahigit sa 100 million pesos. Isa ang koi fish sa pinakamahal na pet fish sa buong mundo. Kaya naman mapapatanong ka talaga, bakit nga ba sobrang mahal ng koi fish? Para sagutin ang tanong na yan, kailangan natin balikan ng 1700s, kung kailan unang pinalaki ang mga koi sa Japan. Nagsimulang mag-breed ang mga rice farmers ng isda base sa kakaibang kulay at patterns nito. Parang pag-breed natin ng aso para sa specific traits. Tulad ng mga mamahaling dog breeds, sobrang seryoso ng mga Japanese pagdating sa koi breeding. May regular competitions pa nga sila para piliin ang pinakamagandang koi fish. Tinitignan ng judges at buyers kung gaano kakinis at ka-healthy ang balat. Kasama na rin ang laki at hugis ng katawan at kung gaano ka-elegante itong lumangoy. Pero alam mo bang pinaka-importante sa lahat? Ang kulay. Ang best koi daw ay may perfect balance ng colors at patterns depende sa klase nito. May koi na may light blue spots, may iba naman na malalaking red patches sa likod at meron ding puro metallic gold. Pero kadalasan may tatlong varieties na laging nangingibabaw sa competitions at sila rin ang pinakamahal. Halos taon-taon silang nananalo sa major categories ng koi shows. Habang mas magandang itsura ng isda, mas mataas ang presyo nito. Ang pinaka-importante sa koi world ay bloodline. Opo, parang aso rin. May mga koi na produkto ng dekadekadang selective breeding. Kapag tinignan mo ang wild relative nila, which is ang common carp, mapapansin mong madilim at dull ang kulay nito. Perfect yun sa wild dahil protection yun laban sa mga predators. Pero para maging mamahaling koi, kailangang piliin at pagandahin ang kulay sa bawat generation. May 6 na uri ng color cells ang koi fish. Red, yellow, black, white, blue, at metallic. At para makuha ang perfect reddish-orange pattern tulad ng 100 million pesos na koi, kailangan mong mag-breed ng fish na may puting katawan at concentrated red patches. Importante rin kasi ang color red at white sa Japanese culture dahil simbolo ito ng joy at purity. Hello, yun nga yung kulay ng flag nila, di ba? As of now, may humigit kumulang 120 varieties ng koi fish. At kahit parang simpleng isda lang sila, sobrang hirap i-breed ng perfect koi. Dahil ang isang koi fish ay kayang manganak ng daang-daang libong baby fish ng isang bagsakan. Minsan pa nga milyon-milyon. Kaya sobrang mapili ng breeders. May isang breeder na nagsimula ng 3 million baby fish pero pagkatapos ng first year, 15,000 na lang ang itinira niya. Then pagdating ng second year, 1,000 na lang. Ganun kahirap pumili ng perfect koi. Pero sa huli, sulit daw ang effort. Yung breeder ng world record koi na ito, hinintay munang mag 9 years old ang isda bago ibenta sa auction. At dahil naibenta ito sa world record price na mahigit sa 100 million pesos, hindi lang malaking pera ang nakuha ng breeder, kundi sobrang taas na reputasyon sa buong koi community. Kung gusto mo pa ng mga ito pang klaseng content, dito lang yan sa channel ko kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.